Ang video ito ay ginawa ko para sa mga senyor, senyora, senyorito, senyorita na wala pang mga SSS number dahil wala silang panahong pumunta para mag-submit ng kanilang mga documents sa nearest Social Security System Office. Dahil kung ikaw ay isang active member ng SSS, marami kang privileges sa makukuha mula sa salary loan. Yan ang pinaka-importante. Unang-unang na-avail salary loan. Calamity loan. Kapag ikaw ay magiging 16 na retirement age, makakakuha ka din ng pension at nailo-loan mo din yan. Nagiging pension loan sa mga kababaihan na mga nananganak. Meron din silang maternity benefits. At kapag ikaw ay nagkasakit, meron ka ding nakukuhang benefits. Kapag ikaw ay nawalan ng trabaho, meron din yan. At ang pinakahuling benefits na nakukuha, ang funeral benefits. Hindi na yung active member ang nakakakuha niyan, kundi yung mga beneficiary. Sa mga survivor pensioner, maaari kayong kumuha ng iyong SSS number sa online ng SSS. I-share ko ang link sa description box o sa comment box ng video ito. Click natin ang icon na apply for an SSS number online. Dito sa personal record, naka-itemize dito ang step-by-step guide kung paano gumawa ng SS number. The first step is to accomplish all the fields of the online form correctly and submit. The second step is to click the link sent to your email to continue with your application. Please note that the link expires in 5 working days. And once it expires, you need to repeat the registration process. The third step is to supply all the required information. The next one is to click the Generate SSS Number button to view your SSS number and to print the form, SSS number slip, and transaction number slip. You will also receive the PDF copies of the said documents through email. Kung hindi mo pa kailangan ng printout, huwag ka munang mag-print dahil ang lahat ng mga documents na yan ay ipapadala din nila sa iyong email. Mag-print ka na lang kapag isasabit mo na sa kanilang branches. At ang number 5, check your email for your my.sss account activation link and the list of the required supporting documents for your SS number. And the last one is to present the transactions number slip and supporting documents to the e-center personnel of the SSS branch. So, tignan natin ang required ID cards or documents for the issuance of SS number. Ang haba-haba, pero ang number 1 ibibigay yan ang birth certificate. Lahat tayo ay may birth certificate. Pero, in the instance na wala kang maipakitang birth certificate dahil hindi ka pa nakakuha sa munisipyo o kaya sa PSA, ang mga ID na nakalista sa number 2 ang iyong ibibigay. Unang nakalista ang baptismal certificate, driver's license, passport, PhilSys ID or ePhil ID, Professional Regulation Commission card, SSS Digitized ID. Nakalista na dito ang SSS Digitized ID pero wala pa ngang nai-issue SSS number. Question ko lang yan, bakit nandito na ang SSS Digitized ID? At ang next ID na maaari mong gamitin para sa issuance ng iyong ID ay ang Siemens Book. Pwede rin ang UMID card. Kung ang mga ID na nakalista sa number 2 ay wala sa inyo, wala kayong maipakita, pwede ang mga IDs na nakalista sa item number 3. Kailangan lamang ng 2 ID. In the absence of the above ID cards, wala kang birth certificate, wala ka ding mga IDs na mga nakalista sa number 2, maaari kang mag-submit sa mga IDs na nakalista sa number 3. 2 IDs ang kailangan dito. So, pag ready na kayo sa step number 1, click the start button. Ang first part ay ang registrant record verification. Choose if registrant has complete name, last name and first name only, last name only, or first name only. Kung ang pinili mong option ay last name and first name only, automatic na ang middle name ay naka-gray na, hindi na required ang middle name kapag yun ang option na pinili mo. Dito sa suffix, pipili ka lang dyan sa may arrow kung ano ang ilalagay mo. Maaaring junior, the first, the second, the third.
At ilagay ang date of birth. Ilagay mo na rin ang iyong email address. I-click ang portion na I'm not a robot. Mark check sa part ng I certify that above informations are true and correct. Then click the submit button. After this, magpapadala na sila ng link sa iyong email address. I-click mo ang link at supply the required information. At ang required information na hihingin dito ay iyong complete address, beneficiary name, birthday ng iyong mga beneficiaries. After kang mag-provide ng information, bago mo i-click ang Generate SS Number button, dapat i-review mo muna ang mga information provided dahil mahirap ang mag-amend na naman ng iyong member data information. Kapag okay na ang lahat, click mo na ang Generate SS Number. Makikita mo na ang iyong SS number, pwede mong i-print o kaya naman pwede mong i-save. At i-remind ko lang na ang lahat ng mga documents ay ipapadala din through your email. I-check mo din ang iyong email dahil ipapadala din nila dyan ang iyong my.sss account activation at ang list of the required documents na isasubmit mo sa SSS para ma-activate na ang iyong SS number at maging permanent and active member ka na ng SSS. Ang last step nga ng iyong pag-a-apply ng iyong SS number ay yung pag-print mo ng iyong transaction slip number at ang mga documents na ipinadala nila sa iyong email. Isasubmit mo yan sa nearest SS branch. At this point ay meron ka ng SSS number pero naka-flag as temporary until submission of the required documents na birth certificate o kaya yung ID na nakalista sa number 2 o kaya IDs na nakalista sa number 3. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na hindi makakapunta sa nearest SSS branch, maaari kayong makipag-ugnayan sa embassy o kaya sa mga polo offices. So, maaari na ninyong gamitin ang iyong SS number. Kung nagmamadali kayo at gusto nyo na talagang ma-submit ang iyong mga required documents, kapag kumukuha tayo ng UEC o kaya yung mga OWA membership kapag nandito tayo sa ibang bansa, meron doong desk ng SSS sa ating embassy o kaya polo offices. Maaari din ninyong isubmit ang iyong mga required documents kapag nagbakasyon na sa Pinas. Kung wala kayong time na pumunta sa embassy o kaya sa mga polo offices. Kaya't may paraan kung gustong magkaroon ng SS number at i-enjoy din ang benefits na ibinibigay ng ating Social Security. Kung ang video ito ay nakatulong sa inyo at may nais kayong tulungan, huwag mag-atubiling i-share ang video ito. I-like na din at ang pinaka-importante, mag-subscribe sa aking channel dahil sharing is caring. Kaya i-share niyo niya sa inyong mga mahal sa buhay ang video ito.